Itong mga rock formation, itong dito sa gitna ng sapa ay marami po engrave na atin makikita. Bago tayo magpapatuloy, salamat po sa mga manonood. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At kumusta po sa lahat, lalo na sa mga subscribers. Sana nasa mabuti po kayo at maraming salamat. Muli natin pagbabalik sa Grand Discovery. Welcome po. Dito tayo ngayon sa malaking sapa or pools nga ating ngayon madiscovery or makikita na mga iba-iba yung mga shape ng rock or may mga ukit or engrave na ating ngayon madiscovery or natagpuan. Dito sa isang lugar ay isa itong malaking sapa at kabundukan at mayroon 1 kilometer mula sa dagat, patas po ito ng bundok. Kung makikita natin itong mga markers na sinasabing mga markers ng sususpika na mga treasure markers noong kapanahunan ng mga World War II or GIA ay atin ngayon na hit or natagpuan. At nakita ito natin dahil nga ay mababa po yung tubig. Sa atin po dito pananaliksik, itong lugar ay marami na po ito nagpupunta dito ng may mga hunter or ito daw ay nakuhaan ng treasure. Gaano ba po katotoo? Ngunit kung makikita ito natin ng mga markers, mayroon triangles. Sa una kanina ay ito ay arrow forward. At sa una mayroon po kuwako na tinatawag natin ay general's markers. Ito ay tinuturo pataas na mayroon ito estimated 70 meters slanting poles. At mayroon doon kanina sa una, sa entrance ay crab shape rock marker. Itong triangle maliit ay ang tinuturo pataas ng poles. Dito sa pananaliksik pa natin ng mga residente, ito ay kuhaan ng mga inumin or tubig or paliguan ng mga tao. Sa iba pa ay wala tayong makuha na impormasyon tungkol sa mga GIA noong World War II. Ngunit mayroon po dito mga characters na mga butas nga sinasabi na kuhaan daw ito ng kayamanan. Gaano ba ito katotoo? Atin sinaliksik ito ngayon ay mayroon nga po mga markers. Treasure nga ba ito o binutas lang ng tao? Sa iba pang napagtanungan ay ito daw ay nakuhaan ng mga sinasabing kayamanan. Ang ibig po sabihin ay mga minerals or gold or ano pa naman yung basta kayamanan. Kung makikita natin ito, may mga butas nga possible nga indication ito ng mga markers for treasure nga atin ngayon na discovery at natagpuan. Nga itong lugar ay hindi basta-basta po mapasok dahil nga ay kabundukan. Ngunit ay nagpaalam tayo dito at tayo ay nakapunta. Sa makatuwid po ito ay malapit po ito sa aming lugar, pero ngayon lang po ako nakapasok dito dahil nga sa atin pag-discovery at ito ay nakita natin. Pero sabi daw may nakuha na po dito ng mga kayamanan. Gaano ba katotoo? So titingnan natin itong mga markers sa mga expert po, mag-comment lang po. Ay ito ay ating natagpuan na mayroon nga mga nakaukit. Sa una, maliit po na triangle, dito malaki na, mga 70 po meter. Baliktad po, pag malaki na, ay malapit po yung on the spot na nakuhaan po itong sinasabing kayamanan, ito yung butas. Kung makikita natin, may dalawang foot markers, left and right, at saka mata, at nakakatid eyes. Mga 1 meter po ang laki nitong butas. Ito ay mayroon dito replika na
Nakita lang natin ito dahil nga sa maliit ang tubig. Ngunit kung tag-ulan ay nakalubog po ito ng mga markers. Natsambahan po natin dito. Ito na yung triangle na nakita natin sa bato. Ito yung susi or key na ayon sa ating pananaliksik ay sa partial analyze, itong markers ay sabi raw deposit in water. Ito yung key nga nakita natin doon sa unang bato. Natagpuan natin ay nahit natin itong susi ng sinasabi nilang deposito or ibinaon. Ngunit ay nakuha na pala ito, sabi raw, pero wala nakakapagsabi nga nakita nila yung sinasabing kayaman. Pero ang sabi ng mga mayroon pa dito nagkikwento ay nakuhaan ng inulitan natin na deposito or minerals. Ito ay atin ngayon sinusuri na mayroon diyan parang sa loob stone na maliit, ngunit hindi makuha dahil nakaipit. Itong lugar ay dinarayo ito nga ng mga nagdidiscovery tungkol sa sinasabing treasure, ay ito ay nakalinya 2 meters lang dito sa nakuhaan. At itinuro sa atin dito na ito ay siguro ko mga dekada ito ng 60 or 70 or 80. Walang malinaw yung impormasyon nila. Ito yung foot marker nga dalawang magkaharap. Mayroon dito rock na nakalubog, medyo na itong tubig ay stagnant na, parang may chemical. Dito, ito na yung mga counter markers na para siyang daliri, at ito naman ay para siyang Batman or paniki sa taas kung makikita natin ito. At itinuturo naman doon sa na recoveran or na retrieve. Ito yung butas na alanganin kasi yung tao. Ito yung daliri at saka ito na yung counterpart ng triangle doon sa unang bato nga. Pag malaki pala ay malapit na yung target, 1 meter lang. Pag maliit, malayo po. Pag maliit na triangle, malayo po. Ang distance mga 70 meters, baliktad po. Ang tawag doon ay doon sa tawag na pag maliit ay malayo ang markers, pag malaki ay on the spot, malapit lang 1 meter mga ka-discover. Kung makikita natin ito, kung inares natin, baliktad yung pagkalagay nila ng mga markers. Pag maliit, napakalayo ang target or object. Dito makikita natin ito yung mga counter markers na parang tao, isa lang yung mata, ay itinuturo naman dito sa yung nakuhaan na butas. Ito yung kuha ko. So baliktad yung X ay wrong forward, ito naman na paa ay backward correct direction. Ang galing nila na naka-retrieve. Paano nila nakuha ito na sinasabing treasure. Maraming salamat po sa panonood at sa muli sa ating pagbabalik. Huwag makalimot po mag-subscribe sa ating munting channel. At tinawag natin ito nga general marker dahil may kuwako po nga nakaukit sa bato o markers.